Okay mga Marikoy, so for today's video, gusto ko lang sagutin yung mga nagtatanong about nga sa focal epilepsy journey ni Madam Hailey. So medyo marami na kasi siyang nagme-message sa akin sa Facebook page namin, sa YouTube, at saka dito rin sa TikTok account namin. First po, gusto ko pong humingi ng pasensya kasi nga po, hindi ko po talaga kayo maiisa-isang mareplyan. Kasi nga po medyo busy ako. Kung mapapansin nyo po dito sa akin TikTok ay madalas po nagla-live ako. And also, nagawa nga po tayo ng video na mga unpouching. Kasi nga po ako po ay isang affiliate po. So, gumagawa po talaga ako ng mga video. So, yun yung pinagkakabalahan ko. Kasi nga, since nung na-diagnose si Madam Hailey, nag-resign tayo. So, naghahanap tayo ng mga pang-extra. Number 1 kasi natatandaan kong question, inborn daw ba yung pagiging epilepsy ni Madam Hailey or pagkakaroon ng epilepsy? Hindi po siya inborn. So, na-diagnose si Madam Hailey is 1 year old and 10 months siya. That was October 2021. Nagkaroon po siya ng history na 4 times na pagsisisure. Okay, before po siya magkaroon ng 4 times na pagsisisure, nabubulol ako. Okay, nagkaroon siya ng history ng paglagnat at pagsusuka. Pero, ano yun, ibang araw yon. After nun, yung first seizure niya, kung di ako nagkakamali, dumadaing siyang masakit yung kanyang tiyan. After nun, siguro mga 3 minutes lang, bigla siyang nag-seizure. Wala pa naman siyang 3 seconds na idala namin siya sa pinakamalapit na hospital. Okay. So, kailan daw ba na-diagnose si Madam Hailey? So, ayun nga po, October po siya nag-seizure nun, tapos nabasa nung doctor niya, November. So, na-diagnose siya November 2021 po. Okay, another question na madalas kong nababasa. Saan daw ba kami nagpapa-EEG? So, since 2021 po, nagpapa-EEG na po kami sa Capital Medical Center. Okay mga Marikoy, story time lang. So, dapat kasi, yung unang EEG ni Madam Hailey sa PCMC, ang nangyari lang kasi that time, kailangan pala dapat si patient ay merong swab test, tapos yung kanyang magbabantay ay may swab test din. Ang nangyari, si Madam Hailey lang yung may swab test, kaya na-cancel kami doon. After no, nung na-cancel kami, hindi kami nag-give up nun. So, sabi ko dun kay partner, sabi ko sa kanya, try natin sa Capital Medical Center. Nag-walk-in lang kami that time, nagbaka sakali kami, kasi nga medyo natatakot nga kami, hindi pa namin alam kung ano talaga yung rason kung bakit nga nag-seizure si Madam Hailey ng 4 times. So, nagpunta kami dun sa Capitol, maaga pa yon, siguro mga, wala pa atang 8 or 7 AM pa lang yon. Ayun, nung pinapunta na kami dun sa may second floor nila, may available na slot that time, kaya nakapag-undergo na ng EEG si Madam Hailey. Pero ngayon mga madam, alam ko kailangan nyo kasi magpa-schedule, kasi nga parang marami ding nagpapa-EEG ngayon. So, kailangan nyong tumawag sa landline nila. And sa mga nagtatanong sa inyong address ng Capital Medical Center, ilalagay ko na lang po dyan sa ating screen para meron kayong idea, kasi maraming nagtatanong saan daw ba yung address ng Capital Medical Center. So, lalagay ko dyan, kailangan nyo pong magpa-schedule mga madam ha. Kailangan nyo pong tumawag sa kanilang landline. So, another question lang na natatandaan ko, kasi hindi ko po talaga sinulat, pinilm ko lang to today, ano daw po ba yung maintenance ni Madam Hailey? So, yung maintenance po ni Madam Hailey ay oxcarbazepine trileptal. Wala kasi yung box nito mga madam. Oxcarbazepine trileptal 60 mg. Yung tinitake niya po nito is 1 ml twice a day. Since 2021 po, yun lang po yung binigay na dosage sa kanya. Okay, natatandaan ko pang question, saan daw ba kami nagpapa-check up? So, mga madam, nagpapa-check up po kami sa National Children Hospital. Nalito ako. So, dito yun sa A. Rodriguez, Quezon City. Kung familiar po kayo sa St. Luke's, tsaka sa De Los Santos, malapit po sila doon. Okay, kung gusto nyo po doon magpa-check up mga Marikoy, alam ko dadaan muna kayo ng OPD, tapos bibigyan kayong referral para makapunta kayo sa neurodoctor. Kami that time kasi, na-admit kami, and meron na kaming referral. So, pupunta na lang kami ng neurodoctor, no? So, may referral na kami. So, check upin na lang si Madam Hailey or di kaya babasahin yung kanyang EEG test.
Mga madam ko, isa pang question pala, natatandaan ko is, magkano daw ba yung EEG test ni Madam Hailey? Okay, noong 2021 po, parang nasa 2.6 po ata yung binayaran namin kung hindi ako nagkakamali. And then noong 2021 po, nakakuha na kami ng PWD ni Madam Hailey. So, nagkaroon kami ng discount. Ang binayaran na lang namin is 2,091 pesos. And nung itong this year lang, 2023, same lang po, 2,091 pesos lang yung binayaran namin. Wala na po ako matandaan sa mga katanungan kadalasan sa mga video namin about sa epilepsy journey ni Madam Hailey. Pero kung meron pa kayong katanungan, pwede kayo dyan mag-comment dyan sa ating comment section. Gagawa na lang ako ng ulit na video para masagot yung tanong nyo. So, eto lang kasi yung mga natatandaan ko. And gusto ko rin talaga mag-sorry sa mga nagme-message sa amin, sa mga post ko, sa video ko, ganyan. Nagpe-personal message po talaga sa Facebook page namin na pasensya po, hindi ko talaga kayo maisa-isa mga madam. Gusto ko man kayong isa-isahin. Wala po talaga akong extra time. And ayun lang, sana nasagot ko yung mga katanungan nyo. Alam ko pong konti lang to, pero hopefully, kung meron pa po kayong tanong, pwede kayong mag-comment dyan. Gagawin ko na lang po ng video, ha? Ayan. And follow for more po para meron kayong idea about sa epilepsy journey ni Madam Hailey. And pwede nyo rin pong panoorin yung mga old videos ko para may idea kayo sa mga dating ano ba yung ginagawa ako kapag nung simula na diagnose si Madam Hailey. Okay? So, ayun lang. Bye-bye and follow for more. Bye-bye!